Mainit na balita, 10 opisyal ng Department of Public Works and Highways ang inimbestigahan kaugnay sa maanumalyang flood control projects. Kabilang dyan ang ilang regional directors na ayon kay Secretary Vince Dizon ay may lavish lifestyle o maluhong pamumuhay. Sa listahang inilabas sa press conference ngayong umaga, ilang opisyal din ang iniimbestigahan dahil sa substandard projects. Nagpadala na raw ang DPWH ng show cause order sa mga naturang opisyal para magpaliwanag kaugnay sa akusasyon laban sa kanila. Binigyan sila ng 5 araw para magpaliwanag. Sakali man daw mapatunayan, sasampahan sila ng karampatang reklamo alinsunod sa civil service law. Babala ni Dizon sa mga tauhan ng DPWH, sundin ang direktiba na makipagtulungan sa investigasyon ng ICI dahil mananagot ang lahat ng mapapatunayang sangkot sa kontrobersya. Pasensyahan tayo dito, no? Kung akala nila ng mga opisyales na hindi ko siseryosohin yung sinasabi ko from the very beginning, I hope this is proof that we are serious, that the President is serious about this. Okay? And we will spare nobody, top to bottom. Hihilingin din ng Department of Public Works and Highways sa Anti-Money Laundering Council na ipa-freeze ang mga rehistradong sasakyan ng 26 na opisyal, empleyado at contractor na isinasangkot sa flood control projects. May kabuuan niyang mahigit 400 million pesos. Pinakamalaking halaga ng mga sasakyan na nasa listahan ang mag-asawang Curly at Sara Diskaya na aabot sa pinagsamang halagang 277 million pesos. Kasama rin sa naturang freeze order ang iba pang kontratista na sina Maria Roma Angeline Rimando, Mark Alan Arevalo at Sally Santos. Maging ang ilang dating opisyal ng DPWH Bulacan 1st District na sina Henry Alcantara, Bryce Hernandez at JP Mendoza. Hihilingin din daw ni Secretary Dizon na i-freeze ang air assets ni ACOP Bicol Party List Representative Zaldico na may halos 5 billion pesos ang halaga. Susubukan pang kunan ng pahayag ang mga nasa listang inilabas ng DPWH.